Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. Pagkatapos tikman ang pagkain, nagulat ang lahat sa lasa nito dahil sobrang sarap. Isa sa kanila ang nagkomento kay O'Keefe na hindi pa siya kailanman nakatikim ng ganitong sarap, kaya ganon ang reaksyon niya. Tinanong ni O'Keefe kung ano ang iniisip niya tungkol sa pagkain. Napuno ng emosyon ang lalaki at napaiyak sa saya, sinasabing hindi pa siya nakatikim ng ganoong sarap at wala siyang magawa kundi patuloy na kumain. Hindi masyadong naiintindihan ni O'Keefe ang nangyayari, kaya nanood na lang siya. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos na ang lahat sa pagkain. Napag-isipan ni Seung-woo na nakuha niya ang 5 katao na pwede niyang maging promoter ng kanyang restaurant. Ini-imagine niya na bawat isa ay babalik sa kanilang mga station at ikukwento kung gaano kasarap ang pagkain ng bida, na maghihikayat ng mas maraming curious na tao na bisitahin ang restaurant. Ngumiti ang bida at nag-isip kung dapat ba niyang unti-unting sanayin silang kumain ng mga putahe na may sangkap mula sa halimaw. Nagsimula siyang magplano ng may kaunting masamang intensyon, iniisip na bago pa nila mapansin, hindi na kayang kumain ng iba pang pagkain ang kanilang katawan kundi ang mga putahe na siya ang nagluluto. Sa labas ng restaurant, tanging mga sigaw ng kasiyahan at gulat ang maririnig. Kinabukasan, sa gitna ng lungsod, naglalakad ng kalmado si Seung-woo. Tumingala siya sa langit at nagkomento na malamig kahapon, pero sobrang init naman ngayon. Nagpatuloy siyang maglakad at napansin ang ilang tao na nakatingin sa kanya. Bahagyang nahihiya, nagkomento siya na alam na niya iyon, sobra siyang nakabihis. Kinuha niya ang kanyang telepono at sinabi na sa ganitong mga sitwasyon, palaging dapat tingnan muna ang panahon. Bigla niyang napansin ang isang bagay. Nang lumingon siya sa gilid, nakita niya ang isang ice cream shop. Tumakbo siya roon at pumili ng ice cream para magpalamig. Hindi nagdalawang isip, binuksan niya ang ice cream at kumagad. Napag-isip niya na 9 na taon na ang nakalipas noong may 4 na malinaw na season, ngunit ngayon, nagbabago ang panahon bawat buwan. Tiningnan niya ang ice cream at napansin na tinatawag itong popsicle. Ngumiti si Suno at sinabi na ngayon ay day off siya mula sa restaurant. Nag-iisip kung ano ang dapat niyang gawin muna. Naglakad siya at huminto sa harap ng isang sinehan. Tumingin siya at sinabi na walang mas masarap pa kaysa manood ng magandang pelikula. Nang makita ang tiket, napagtanto niya na magsisimula ang pelikula sa loob ng 10 minuto. Ngunit bigla siyang nakarinig ng mga ingay. May isang malaking halimaw malapit doon na kasama ang ilang tao, at sinasabi nilang nagbebenta sila ng murang gamit at nagpapalitan ng sandata. Nagulat si Seung-woo nang mapagtanto na isang second-hand shop pala iyon. Lumapit siya at nakita ang isang pusa roon. Naisip niya kung iyon kaya ay sinabi. Ngumiti si Seung-woo at sinabi na nakipagkaibigan na sinabi, at mukhang isang maliit na batang babae iyon. Tiningnan ng bida ang oras at sinabi na kailangan niyang magmadali. Pagkatapos ng pelikula, tatanungin niya sinabi kung sino ang batang iyon. Kalmado siyang naglakad papasok ng sinehan. Samantala, sa palengke, sobrang saya ng maliit na babae. Pinapanood ni Nabi ang isa sa mga stall, nag-iisip kung ano iyon. Lalo pang natuwa ang batang babae nang mapansin niya na malaking matandang pusa si Nabi. Tiningnan niya ito at naisip na napaka-cute nito at gusto niyang maging kaibigan ang malaking pusa. Huminto siya at nag-isip kung paano niya ito gagawin, naaalala ang lagi sinasabi ng kanyang ina. Yuna, walang espesyal sa pakikipagkaibigan. Kapag binibigyan mo sila ng bagay hanggang magsawa sila, natural na lalapit kayo sa isa't isa. Natuwa siya at inisip na alam na niya kung ano ang gagawin. Hindi nagdalawang isip, pumunta siya sa isang stall at humingi ng chicken skewer. Hawak ang skewer, ngumiti siya at tinanong ang malaking pusa kung gusto nito kumain.
Nalito sinabi at sumagot na hindi maganda na tumanggap ng bagay mula sa isang estranghero. Medyo nalungkot si Yuna at tinanong ang malaking pusa kung pwede silang maging magkaibigan. Tinanong ni Nabi kung gusto ba talaga niya maging kaibigan. Sumagot ang batang babae, tinanong kung ayaw ba niya. Biglang nagsimulang tumalon si Nabi sa tuwa. Sumisigaw na ngayon ay may kaibigan na siyang tao at sobrang saya niya. Ngumiti si Yuna, sinabing masaya rin siyang magkaroon ng kaibigang pusa. Iniabot niya ang skewer kay Nabi at nagsimulang kumain si Nabi, na mangha sa sarap ng lasa ng manok. Tinanong niya kung anong epekto ng chicken skewer. Nalito si Yuna at tanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Nagulat si Nabi nang matuklasan niyang wala itong epekto. Hindi niya maintindihan, kaya tinanong ni Yuna kung hindi ba sapat na masarap lang ang pagkain. Naiinis at medyo nadismaya si Nabi, tiningnan ang skewer at nagkomento na walang kwalipikasyon ang pagkain at kung kakain siya nito, magiging pig cat siya. Basta iniisip lang niya iyon, umiiyak at nanginginig na siya. Sinubukan ni Yuna na pakalmayan siya, sinasabing pwede siyang kumain ng kaunti lang para hindi maging pig cat. Nanginginig si Nabi at sumagot na hindi niya kayang kainin iyon. Hindi alam ni Yuna ang gagawin, kaya nagtanong siya kung ano ang dapat nilang gawin. Sinabi niya na lagi raw sinasabi ng kanyang ina na pinakamahalaga ang self-control at focus. Pinagmamasdan siya ni Nabi, at magkahawak kamay silang dalawa ng may malambing na tono. Sabi ni Yuna na lahat ng pagkain ay masama kung sobra ang kakainin, pero ayos lang kung tama lang ang dami. Nabighani si Nabi sa sinasabi niya at maingat na nakinig. Dagdag pa ni Yuna na sabi rin ng kanyang ina na mahalaga na subukan ng tao ang mga bagay at dapat kumain ng masasarap na pagkain para makapag-aral ng maayos. Sumigaw siya na sa ganitong paraan, pwede rin lumaki si Nabi, pero kailangan niyang mag-ehersisyo. Nagulat si Nabi at nagtanong kung talaga bang may ganitong epekto ang masarap na pagkain. Sumagot si Yuna na masama ang pagiging masyadong picky. Lalo pang nagulat si Nabi, nanginginig habang tinitingnan ang chicken skewer. Sa wakas, lumapit siya at kumagat muli, sinasabing sobrang sarap nito. Nagsimula silang maglaro at tumakbo sa palengke, at sinabi ni Yuna na kakain sila ng iba pang pagkain mamaya. Samantala, sa isang gusali, galit na galit si Beck at nanunumpa sa manager. Nag-alala si O'Keefe na baka may makarinig kaya sinabing tumahimik si Beck. Naiinis, sinabi ni Beck na mukhang nakaupo lang sila at nanunood. Sumigaw siya, sinasabi na darating mismo ang presidente para mag-inspection. Nabaliw siya sa galit, sumisigaw tungkol sa Disaster Recovery Area Sector A at nagtatanong kung bukod dito, sisilipon din ba ang nangyari sa sewer kung saan naganap ang rift. Komento ni O'Keefe, nakakapagod talaga kahit sa army kapag may mataas na opisyal na bumibisita. Galit pa rin si Beck at sumisigaw na iyan mismo ang ibig niyang sabihin, binibigyang diin na ito ay ang presidente ng World Hunters Association. Tinanong niya kung bakit pa naman kailangan niyang bumisita. Sabi ni O'Keefe, dapat ay naasikaso na nila agad. Nagreklamo si Beck, sinasabing kasalanan ng mga patawad na kriminal na gumagawa ng krimen dahil naipit sila sa sewer. Sinabi niya na iiwan niya ang paghahanap at pagsira kay O'Keefe dahil mas angkop ito para sa kanya. Sumang-ayon si O'Keefe, sinasabing mas mabuti para sa isang tracker na tulad niya na humawak nito. Humiling siya kay Beck na magpatrol sa ibabaw sakaling may mangyari. Tiningnan ni Beck ang mga tao sa kalsada at umiiyak. Sinasabi na lahat ay naglilibang sa panunood ng sine o nagde-date habang siya ay nagtatrabaho kahit sa kanyang libreng oras. Pagkatapos, inactivate ni Beck ang kanyang invisibility skill at tuluyang nawala. Komento ni O'Keefe, oras na rin para sila ay kumilos. Sa loob ng sewer, naglalakad si O'Keefe. Biglang itinuro ng ilang lalaki ang kanilang mga armas sa kanya. Tinutukan lang ni O'Keefe ang mga tao. Hindi nila namamalayan, iniikot niya ang kanyang kamay at isang segundo lang, nagsimula na ang mga sigaw. Bumagsak sa lupa ang mga armas ng mga lalaki habang nanginginig ang kanilang mga katawan.
Lahat ay sumisigaw sa sakit at dumudugo. Patuloy lang si O'Keefe sa pagmamasid, at biglang dumating ang ilang ahente sa lugar. Nainis si O'Keefe at sinabi na kahit gaano niya karaming kalat ang nakukolekta, laging may paparating. Sabi niya, ang mga gang members na ito ay isang tambak ng basura. Tinanong niya kung alam ba nila kung gaano kahirap magtrabaho ng mga tao para mapanatiling maayos ang lipunan. Naiinis si O'Keefe, sinasabing hindi siya makapaniwala na may mga tao pa rin sa distrito na iyon. Tinanong niya ang grupo kung ilan na ang nahuli nila. Sabi ng isa sa mga ahente, 13 na. Nagreklamo si O'Keefe na masakit ang ulo niya at sinabi na magpapanatili sila ng formation at patuloy na aaban. Samantala, sa kanyang opisina, nag-aalala si Yong-han, naglalakad-lakad sa paligid. Pakiramdam niya'y hindi komportable, kaya kumuha siya ng baso ng tubig para uminom. Ngunit pag nagsimula na siya, biglang pumasok ang sekretarya at sinabihan siya na nagkaroon ng brownout. Halos mamatay sa takot ang pobre na lalaki. Lumingon siya at tinanong kung ano ba ang nangyayari at paano pwede magkaroon ng brownout kung nagpadala naman sila ng napakaraming tao. Ipinaliwanag ng sekretarya na habang ang team ni O'Keefe ay abala sa gang members, nagkaroon ng insidente sa power station. Sabi ni Junhoon, kung ganoon ang antas ng brownout, parang wala kang kuryente ng 1 taon. Ipinaliwanag ng sekretarya na may baliw na naglalaro sa kuryente, sumisigaw na lumalakas ang kanyang kapangyarihan. Tinawag ni Junhoon si O'Keefe at ikinwento ang nangyari. Sabi ni O'Keefe, hindi niya alam na may gumagamit ng kuryente sa paligid at komentaryo pa niya, hinihigop ng lalaki ang kuryente para mas maging malakas. Tinanong ng manager kung ano ang dapat gawin at sagot ni O'Keefe, matutulala lang ang lalaki sa sobrang karga ng enerhiya. Sa power grid, nabagsak sa tuhod ang lalaki at nawala ng malay dahil sa sobrang enerhiya. Ipinaalam ni O'Keefe na wala na itong magagawa. Habang lahat ng ito ay nangyayari, tahimik na kumakain ng popcorn ng ating bida at nanunood ng sine. Sa screen, may babae na nagsasabi, "Ano ba ang alam mo? Hinintay kita ng 200 taon." Hinawakan siya ng lalaki at sumagot, "Sa nakaraang 200 taon, hinanap kita para masabi ito." Biglang hinawakan ng babae ang kutsilyo at sinabi, papapatayin niya siya dahil kaaway siya ng mga magulang niya. Lumingon sa itim ang lahat. Nainis ang bida, tinanong kung ano ang nangyari. Nawalan ng kuryente ang sinehan. Isang lalaki ang pumunta sa entablado at inihayag na dahil sa brownout, hindi maipagpatuloy ang pelikula. Nagulat si Sun-woo at tinanong kung nagbibiro siya. Umalis siya sa sinehan na malungkot, sinasabing ito ang kanyang unang pelikula sa loob ng 40 taon at ito ang sequel ng seryeng napanood na niya dati. Komento niya, sobrang sablay ng pagkakataon. Naiinis, sumigaw siya, tinatanong kung bakit ginawa iyon ng Diyosa. Nakahiga sa ulap at nililinis ang kanyang mga tainga, sinabing ang ginawa niya ay dahil nangangati lamang siya. Huminga si Seung-woo, sinasabi na kahit anong dasal niya sa mga Diyos, walang mangyayari. Wala nang magawa, bumalik siya sa kanyang restaurant, binuksan ang refrigerator, at nakita na perpekto ang lahat. Isinara niya ang pinto at nagkomento na maswerte na nangyari ang brownout sa labas ng kanyang distrito dahil kung nasira ang kahit isa sa mga sangkap, nanumpa siya sa Diyos. Huminga ulit si Sunung-woo, iniisip na kapag nagsimulang mag-init ang ulo at dumami ang maliliit na insidente, palagi siyang nai-stress. Binuksan niya ang cabinet at sinabi na sa ganitong mga sandali, nakakapagpawala siya ng stress sa pamamagitan ng pagkain. Kinuha niya ang isang penguin-shaped na makina at masayang sinabi na namimiss niya ang kanyang penguin-shaped ice machine. Napansin niya na sobrang init, kaya magpapagawa siya ng shaved ice. Para sa karamihan ng mga Koreano, ang shaved ice ay red bean shaved ice na may matamis na red bean jelly at cereal sa ibabaw. Pero ang nasa isip ng bida ay isang alcohol-based na shaved ice, tulad ng palaging ginagawa ng yumaong ama niya. Naalala niya na lagi sinasabi ng ama na mauunawaan niya ang lasa kapag siya ay naging adult.
Nagtaka siya kung maituturing na ba siyang adult ngayon. Masigla sa pakiramdam, sinimulan niya ang paggawa. Pagkatapos ay freeze ang asukal at gatas gamit ang magic, inilagay niya lahat sa penguin shaved ice machine at ikinukirk ang handle para makagawa ng shaved ice. Dinagdag niya ang kaunting condensed milk sa ibabaw at hiniwa ang ilang prutas. Iniisip niya kung paano regalo iyon mula kay O'Keefe at nagmuni-muni kung gaano kasarap makita si O'Keefe na sumusunod sa kanya at tinatawag siyang guro. Pagkatapos hiwain ang prutas, inilagay niya ito sa ibabaw ng shaved ice. At dumating ang pinakamahalagang sangkap, alak. Binuksan niya ang portal, iniisip na dapat may mga alak siyang natanggap mula sa hari. Kinuha niya ang bote na may label na First Warrior Victory Against the Demon Regent. Iniisip niya na ang alak na tumagal ng 500 taon ay magbibigay ng kahangahangang lasa sa shaved ice. Binuksan niya ang bote at ibinuhos sa ibabaw ng shaved ice. Kapag handa na ang lahat, tinikman niya ito. Habang nilalasap, naisip niya na napakabagay ng malakas at maalab na lasa ng alak sa malamig at preskong shaved ice. Nagmuni-muni si Xiong Wu, iniisip na para siyang nagyayelo at natutunaw ng sabay. Huminga siya ng malalim. Sinabi niya na ito ang lasa na palaging binabanggit ng ama niya. Iniisip niya na tinatanggal nito ang stress gamit ang init ng alak, habang pinapalamig naman siya ng yelo. Iniisip niya na ito ay napakarasyonal na paraan ng pagtingin sa bagay-bagay. Sa kanyang isipan, sinasabi niya na ngayon ay may imagine niya ang estado ng isip ng ama niya noong kinain ito. Nagtataka siya kung sa pamamagitan ng pag-unawa dito, maituturing na ba siyang tunay na adult. Biglang pumasok si Nabi sa pintuan, sinasabing bumalik na siya. Kasama niya si Yuna, at yumuko ito, humihingi ng paumanhin sa pagdating ng walang abiso. Tinanong niya kung pwede siyang magpahinga doon sandali hanggang sa bumalik ang kuryente. Sabi ni Xiong Wu, oo, at pinayuhan siyang maging komportable. Iniisip niya na ang batang babae ay may magandang asal, halos perpekto nga. Kahit na araw ng pahinga niya, naalala niya na bata pa rin ang batang babae at customer na dinala ni Nabi. Kaya tinanong niya kung gusto nilang kumain ng kahit ano. Nagtinginan ang dalawa sa isa't isa at pagkatapos ay tumingin sa harap, nakita ang penguin shaved ice machine. Hindi nag-atubili, sinimulan ng bida ang paggawa ng shaved ice para sa kanila, ngunit sa pagkakataong ito, walang alak dahil masyadong bata pa ang mga bata para doon. Kinabukasan sa restaurant, dumating sina O'Keefe at Beck at tahimik na tumitig sa loob. Tumingin si Xiong Wu habang naghuhugas ng pinggan at binati silang pareho ng magandang umaga. Sinimulan nilang pumasok, ngunit si O'Keefe, inis na inis, sabi na sana mamatay na ang branch manager. Si Beck naman ay pagod na pagod, hindi nagsasalita. Pagkarating niya sa counter, bumagsak siya at sinabi na gusto na lang niyang sumuko. Pinagmamasdan siya ng bida, iniisip na parehong nawalan ng kontrol ang dalawa. Matapos nilang ipaliwanag ang lahat, tinanong ng bida kung talagang ginawa nilang lahat ang trabaho para alisin ang gang dahil narinig nila na darating ang high-ranking officer. Ngunit hindi dumating ang opisyal. Nagsimulang mag-away ang dalawa, sumigaw si O'Keefe kay Beck, tinatanong kung paano niya nasabi na ginawa niya ang lahat ng makakaya niya mula sa itaas. Nakakatawa talaga ang sitwasyon. Sumigaw pabalik si Beck, tinatanong kung inisip ni O'Keefe na mas nagsikap siya dahil nahuli niya ang mga mahihina sa sewer. Sabi ng bida, kung ito ay militar, para bang parehong sila ang naglinis ng kalat dahil darating ang commander, pero hindi siya dumating. Sinabi niya na may karapatan silang parehong magalit. Sigaw nila na tama iyon, binibigyang diin na nagsikap silang parang baliw. Sabi nila na narinig nila na ang commander ay may mahalagang gagawin sa ibang bansa. Halos umiyak si Beck at sinabing iyon ang dahilan kung bakit gusto niya kumain ng masarap na pagkain at hindi yung matigas na fire meat na parang bato. Tumingin si Xiong Wu sa kanya at iniisip na mahaba ang paliwanag niya, pero ang gusto lang niya ay pagkain na may healing effect.
Pumunta ang bida sa kusina at sinabi na bibigyan niya sila ng discount, at gagawa siya ng masarap na pagkain. Samantala, sa Rift Management Division, may isang oso na nakatingin sa notepad. Ang oso na ito ay tinatawag na Pero, isang anthropomorphikong hayop na napilitang mapunta sa Earth matapos mahuli sa isang rift. Biglang naglagay si Ji-hoon ng tambak ng mga bagay sa mesa niya. Tumingin siya sa kanya nang nagulat habang sinabi niya na inutusan siyang tulungan pansamantala ang Rift Management Division. Masaya si Pero at nagpasalamat sa kanya, pero nagsimulang umungol ang tiyan niya at sinabi na hindi siya sanay sa pagkain sa Earth. Tinanong siya ni Ji-hoon kung dahil ba ito sa sobrang trabaho. Sinabi niya na hindi, at dagdag pa niya na kahit mabigat ang trabaho, masaya naman siya dahil rewarding ang ginagawa niya, kaya hindi iyon ang dahilan. Ngumiti si Ji-hoon, sinasabing talaga niyang gusto ang dedikasyon ni Pero, at tinuro na mas magiging maganda ang order kung mas maraming tao tulad niya. Sinabi ni Pero na ginagawa rin ni Beck ang kanyang makakaya. Huminga siya at sinabi na baka marinig ni Beck iyon, kaya pinapakiusapan niya si Pero na itago ang papuri para sa sarili. Inilagay niya ang panulat sa kanyang ilong at sinabi na sa anumang kaso, hindi ang trabaho ang dahilan ng hindi komportable niya. Tumingin si Ji-hoon sa kanya at sinabing talagang mukhang hindi bagay sa kanya ang pagkain.